Magandang buhay sa inyong lahat at magandang madaling araw. Kasi ngayon, madaling araw dito sa amin. So, ito yung update sa aking inahin na nanganak. So, 3 days na ngayon. 3 days na. At saka pang 3 nights or pang 4 nights ko na ngayon. So, ito yung inahin ko na ayaw magpadidi. Galit na galit sa kanyang mga biik. So, ayan, sobrang challenging ang part na ito mga katropa. Kasi, tayo nandyan na tayo excitement dahil magkakaroon na tayo ng biik for higit 1 taon. Tapos, ang tagal mo nilagaan yung inahin. Tapos, ito na, nakita mo na yung produkto. So, andito nakita mo na yung produkto na nairaos ng inahin ng mabuti ang kanyang mga biik. Yun nga lang, nagkaroon ng problema tayo dito sa ugali ng inahin. Yung inahin, ayaw niyang makita yung mga biik niya. So, nung unang araw talaga, gusto niya talagang patayin. Paglapag mo pa lang sa biik dyan, ay nako, sasakmalin talaga yan, kakagatin niya. So ngayon pang 3 days na, medyo okay na siya, nagpapadidi na siya, pero kailangan talaga paring bantayan kasi kapag magpapadidi ka tapos yung isa or yung iba mapunta dun sa may bandang ulo niya, kakagatin pa rin niya. So nandyan pa rin yung galit niya, yung mata niya nanlilisik, tsaka pulang-pula, at tsaka yung baba niya bumubula. Laging yung parang nilalaro yung ipin. So, ganun siya. Matapang siya. So, ang ginawa namin ni asawa, kasi maraming nagsasabi, napainumin daw. So, lasingin daw. So, bumili kami ng gin. Nilasing namin. Hay nako, hindi siya tinablan. Ako yung nalasing. Isang shot lang nalasing na ako kasi grabe din yung nararamdaman ko. Grabe yung ubo ko sa part na ito. Kaya, yung gin, nag-inom ako ng gin with calamansi. Sus, isang shot lang talaga. Nahilo na ako. Pero yung baboy na ito, buong gin. Ang buong gin, hinalo sa pagkain niya, hindi pa rin siya nalasing. As in, hindi siya natulog. Mas maganda kasi yung makatulog siya para mas makakadidi yung mga biik. Then sabi nila, after daw pagising ng biik, ng inahin, magiging okay na daw yan sa biik niya. Hindi na daw kakagatin. So, hindi siya tinablan ng gin. Ang ginawa namin, bumili pa kami, 2 gin na talaga. 2 gin na talaga yung pinainom namin, hindi pa rin siya nalasing. Tapos, yun pa rin. Sabi namin, ano na lang gawin natin dito? Ayaw man malasing ng baboy na ito. Grabe ang tibay. Alcoholic ata itong baboy na ito. Kumuha ko ng sa tindahan. Ang tawag nito, flat. Yung talagang tanduay, matapang yun. So, yun ang pinakamatapang, di ba? Dito sa probinsya. So, yun, tanduay, inubos ni asawa. Pero dun kami nabilib sa baboy. Never pa rin siyang natulog na mahimbing. Yung talagang tulog na kahit anong galo-galo mo sa kanya, ayaw na magising. Hindi talaga siya nagising, mga katropa. As in, pag pumunta ka sa pag ilagay mo yung biik niya sa tabi niya, ay nako, tatayo agad. Sabi namin, paano ba ito malasing-lasing? Tigilan na natin to. Bakit hindi siya nalasing-lasing? So, bakit nga ba hindi siya nalalasing? Kasi, ang duda namin, mga katropa, after kasi niya nanganak, ininjika namin siya ng antibiotic tsaka vitamins. Siguro, isa din yun. Pero I'm not sure pero bakit hindi siya nalalasing? So, baka isa din yung dahilan. So, I suggest sa mga magbababoy dyan, sa may mga bagong inahin, hindi nyo pa alam ang ugali ng mga inahin nyo. I suggest nga, wag nyo munang injika ng antibiotic after nyo manganak. Ilapit nyo muna yung mga biik. Kasi pag ang biik niya pag ang inahin ay nananakmal or sinasaktan niya yung biik niya, ayaw niya magpadidi, painumin muna ng mga inumin pang pahilo para matulog, makadidi yung mga biik. Kasi kagaya namin, na-injika namin ng antibiotic tsaka vitamins, yun, para sa akin yun yung dahilan. Kasi kaya hindi siya nalalasing. So ngayon, pang 3 days na, pang 4 nights, based sa aking obserbasyon,
hindi na siya masyadong galit sa biik, hindi na siya masyadong, parang nasanay-sanay na siya, pero dito na part, hindi pa rin ako kumpiyansa kasi pag maabot niya talaga yung biik, nagagalit siya. So, ang ginawa ko, ayan, ang ginawa ko, kailangan mabilisan. So, mabilisan yung mga biik na malapit sa kanyang nguso, yun yung una kong kinukuha, tapos nilalagay sa kabila. Pero dito, sinasanay ko siya, ano ko sa kanya yung biik, pinapaamoy-amoy, tapos hinipo-hipo, tapos kinakausap-kausap, para sabihin ko sa kanya, ito, biik mo to, anak mo to, anuhin mo, alagaan mo, mabait ka naman. So, lahat na lang ginawa ko. So, ayan, kagaya dito, inaano ko yan siya, pinapatagal-tagal kasi tinitignan niya yung biik niya, tapos hinihipo ko siya bago ko ibalik yung biik sa kabila. So yun, baka sakaling magbago siya, pero nakikita ko unti-unti siyang nagbago, unti-unting naging okay siya, pero hindi nga talaga siya tinablan ng mga bino dyan na matando, I know.